We cannot handle it if we are not ready for it. Lord, ihanda mo rin ako sa blessing na ito. O kaya, Lord, kung hindi ko kayang i-handle ito, kung pasasamain lang ako nito, kung ito yung magiging dahilan para makalimot ako sa iyo, wag mo sa akin ibigay ito. Yun ang magandang dasal. Narinig po natin sa ating unang pagbasa kung paanong nilarawan ng Panginoon ang sarili niya mismo na parang manlililok ng palayok. At tayo bilang mga luwad or clay na kanyang nilililok upang maging palayok. Alam natin na ang clay o luwad ay napaka-ordinaryo. Kasi kahit saan pwede tayong makakita nito, available na available ito. Kaya cheap ito. Pero nagkakaroon ng value, ng purpose, ng halaga, ng meaning kapag naging palayok na. O di ba ganyan tayo? Sabi nga sa Genesis 2 verse 7, tayo mga alabok lang. Tayo mga putik lang. Pero nang tayo ay hawakan, damputin, iporma at hingahan ng Panginoon, tayo nagkaroon ng buhay at halaga. Kaya napakahalaga na tayo manatili sa kanyang mga kamay for our purpose, for our meaning, for our value, for our life. Narinig po natin ang dahilan kung bakit patuloy niya tayong nilililok sa ating unang pagbasa kasi may sira eh. So ito ay sumisimbolo sa pagkasira ng tao sa pagkakasala. Nasira na noon, nasisira pa rin hanggang ngayon. Ito rin ang ini-insinuate sa ating gospel reading. Narinig natin ang talinghaga tungkol sa malaking lambat na inihagis sa dagat. Pagkahuling ganon, sari-saring mga isda, may mabubuti at may masasamang isda. May pangit, may magandang isda. Ganon ang paghahari ng Diyos sa mundong ito. Pero alam ko na yung katotohanan ngayon, yung kombinasyon ng masama at mabuti, yung struggle between good and evil ay nasa sa ating puso at pagkatao mismo. Hindi tayo purong-purong mabuti. Hindi tayo purong-purong maganda. May masama sa atin. May pangit sa atin. Kaya, sa totoo lang, pare-pareho tayong may sira. Works in progress. Kumbaga, unfinished product, palayok pa. Yan napakahalaga na patuloy tayong palilok, paggabay sa Kanya. Upang maging finished product tayo. Alam natin ang finished product ng isang manlililok. Palayok, vessel, sisidlan. At pag sinabing sidlan, lalagyan. May mga bagay na nilalagay dyan. So ganun ang magandang plano ng Diyos sa atin. Pag tayo'y kanyang nalilok, finished product bilang palayok, maglalagay siya sa atin ng mga blessings upang maging blessings din tayo sa paligid at sa kapwa natin. But then, kinakailangan nating maging ready for those blessings. Ito ang madalas na nakakalimutan natin whenever we ask God for a blessing. Lord, pera. Pero ready ka na ba sa perang hinihingi mo? Lord, asawa. Ready ka na ba? Baka kahit magka-jowa, hindi ka pa ready ha? Mag-asawa pa. Lord, yung mataas na posisyon. Kaya mo yun? Kaya mong i-handle yun? Yung pressure nun? Lord, gusto kong maging sikat. Kaya mong i-handle yung responsibility nun? We cannot handle it if we are not ready for it. O isipin ninyo, halimbawa, meron akong kakilala na napaka-faithful dati sa asawa. Na-promote sa trabaho, na-assign sa ibang lugar. Ayun, nagloko. Nasira ang kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng iba. Bakit ba ang bansa natin hanggang ngayon ganire? Nahirap pa rin tayo. Nauungusan na tayo. Ang dami ng mga bansa na naunahan natin dati. Ngayon naungusan na tayo. Nangunguna tayo sa bansa na hindi safe. Nangunguna tayo sa bansa na maraming pollution. Nangunguna tayo sa bansa na maraming kurakot. Bakit? Kasi may mga opisyal tayo na hindi dapat naging opisyal. May mga politiko na hindi pang politiko talaga. Hindi nila kayang i-handle yung pressure, yung obligasyon, yung responsibility, yung pera. May mga workers na bukod sa sweldo, bigyan mo ng benepisyo. Bukod sa benepisyo, pakisamahan mo pa. May mga workers na eventually aabusuhin ka. Magkakaroon ng bisyo, magkakaroon ng problema sa pera, sa pamilya. At ang isa sa magiging ugat, yung pagpapamper na ginawa mo. Yung pakikisamang ginawa mo. Yung mga perks na binigay mo, hindi nila kayang i-handle yon. May mga taong ganon.
In one of my previous parishes, merong isang lay, napakabait nung una, napakalumanay magsalita, napakagaling makisama, may kusa, hindi mo kinakailang utusan. Nung wala pang posisyon, ha? Kaya talagang inisip ko, sana siya ang maluklok sa posisyon. Nung naluluklok na sa posisyon, naku, pow! Hindi mo na makita. At ayaw din naman siyang makita na ng iba. Bakit? Kung magsalita, masakit daw magsalita. Matinding mandikta. Sumungit na. In other words, nagbago na. Kasi hindi niya kayang i-handle yung blessing na binigay sa kanya. Nakita niyo na? Kaya magandang kapag hihingi tayo ng blessing sa Diyos, isudlong natin, Lord, ihanda mo rin ako sa blessing na ito. O kaya, Lord, kung hindi ko kayang i-handle ito, kung pasasamain lang ako nito, kung ito yung magiging dahilan para makalimot ako sa iyo, wag mo sa akin ibigay ito. Yun ang magandang dasal. But then, let us also allow God to prepare us to what He has in store for us who love Him. Kasi sinasabi ng Bible, marami talagang blessings. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. And so, let us ask God to mold us for us to be prepared for this blessing. At sa pagmamolde sa atin, madalas baka hindi natin magustuhan yung paraan ng pagmumold na gagawin sa atin. O di ba? Isipin uli natin yung larawan ng nilililok na luwad para maging palayok. Di ba? Pinepress yun di ba? Pinapaikot yun, di ba? Dinadagdagan ng tubig, dinadagdagan ng putik, may binabawas, iniipit. Imagine mo ikaw yun, aray, ano ba? Ang sakit niyan. Ano ba? Nadidiin Sakit yun. Pero kung paano kinakailangan yun ng clay para maging magandang palayok, kinakailangan din natin yung mga pagsubok na yun para maging handa sa mga blessings na ibibigay sa atin ng Panginoon. Maliwanag yung eksena sa unang pagbasa nandun sa lugar na kung saan nilililok ang mga palayok. So wala pa sa shop kung saan ang mga palayok na finished product na ay nakadisplay na. So nandun pa rin tayo pare-pareho sa lugar na tayo nilililok. Okay? Nasa proseso pa rin tayo, okay? So respect the process. Huwag magmadali, okay? Huwag mainip, okay? Ang mahalaga, iniikot tayo. At kapag iniikot ang luwad, ang ibig sabihin nun, may nangyayaring maganda. Kahit yung finished product, hindi po man nakikita. We are not where we used to be. Mayroong nangyayari. Kahit pa konti-konti, mayroong nangyayari. At lalong, huwag mainggit. Nakabalita ka na ba na yung clay habang nilililok, naiinggit sa mga finished product na, ba't siya tapos na? Ba't siya may hugis na? At ako wala pa, kanina mo pa ako iniikot Walang naiinggit na luwad sa isang finished product na palayok. Kasi naman, magkakaiba yung luwad. Bagamat pare-parehong luwad, iba't iba ng texture yan, iba't iba ng moist yan, iba't iba ng mga bumubuong particles yan. Iba-iba tayo At iba-iba rin ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Ang mahalaga, pasasaan ba't magpalilok, magpagabay, sumunod ka lang sa Diyos. Magiging finished product ka. Katulad ng iba, maganda. Maganda at matibay na container ng ibang mga biyaya pa. Katulad ng ibang mga palayok na finished product, madi-display ka rin sa shop. At pag na-display ka sa shop, sasabihin ng mga kakikita, ganda namang palayok niya. Pag nakita ng isang mabibighani sa palayok, yung ganda ng palayok, hindi niya maiisip kung paano nililok yung palayok. I mean, sa mga ma-achieve mo sa buhay, hindi matitrace kahit papaano. Yung mga sakit, yung mga restlessness, yung mga hindi mo pagkatulog sa gabi, yung mga problemang naranasan mo. Kasi kitang-kita ang ganda ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga nila, respect the process. Medyo naiinip na ako dyan sa painting sa likod. Kasi 4 yan Kung makikita nyo sa monitor, isa pa lang yung nandyan. Yung painting about the lost sheep. 3 yan Lost son, lost coin. Ano yung pang-4? Something like lost and found. Kasi lahat nawala. Yung painting would depict na tayo'y natagpuan. Kaya nga doon natin ilalagay ang ating kumpisalan. Now, meron ng isa, 3 pa. Naiinip na ako.
Akala ko, this week, nandyan na yung lost son. So, pinatext ko sa ating sekretary yung magaling nating pintor. I mean, magaling talaga. Nakita niyo naman siya nagpaint yan, si Offie Maria. At sabi ko, iparamdam mo kay Offie, nainip na ako, parang nawawala na yung excitement ko. Nag-text naman, politely, na para bang sinasabi ni Offie, sorry kung matagal, pinagbubuti ko naman, sinisigurado ko na maganda ang kalalabasan. Sorry kung matagal, kasi pinagbubuti ko naman at sinisigurado ko na maganda ang kalalabasan. Sana mga kapatid, yun din ang somehow ma-imagine natin kapag may mga blessing tayo na hinihiling sa Diyos na hanggang ngayon ay wala pa sa atin, na para bang sinasabi niya sa atin, pasensya na kung matagal, pinagbubuti naman, sinisigurado ko na maganda ang kalalabasan. Actually, kung tutuusin, kayang-kaya naman ng Diyos na madaliin. Kaya lang, minsan, mahirap talaga tayong hubugin eh. Tandaan natin na hindi tayo basta clay, ha? May kalayaan na tayo. Minsan, matigas na ulo natin. Mahirap tayong lilukin. Mahirap tayong buuin. So let us bear with Him. At hindi lang tayo ang kanyang binubuo, ha? Hindi lang tayo ang kanyang nilililok, ha? Pati na ang mga tao sa paligid natin na mabibless ng buhay natin o nakaka-apekto sa atin, yung sitwasyon at sistema sa kapaligiran natin. Kasama yun sa pinoporma ng Panginoon. Kaya nakaka-apekto din yun kung bakit nagtatagal sa paglilok sa atin ang Panginoon. Hence, let us bear with Him, ha? Igalang natin ang proseso ng Diyos sa atin. But then, from time to time, let us also ask ourselves, baka hingi tayo ng hingi ng blessing, pero wala naman sa kanyang control, wala naman sa kanyang mga kamay, wala naman sa kanyang paggabay, wala naman sa paglilok ng Diyos ang buhay natin. Because we are not surrendering ourselves to Him. We are always in the state of sin. Pag ganon, matatagalan pa nga yung blessing. O, pwersahin man natin yung blessing na mapa sa atin, hindi yun makabubuti sa atin because we cannot handle that blessing. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Laging tandaan, ha? Tayo mga alabok lang, wala tayong kwenta. Pero magkakakwenta tayo, magkakahalaga tayo kapag ang buhay natin ay laging nasa mga kamay ng Panginoon natin. Amen.